Single and looking for love. So, para to sa single. Okay, this single and looking for love is a part of my private reading. So, if you want to book a private reading with me, you can message me and ask about this spread. So, single and looking for love. Okay, so is there any hope on finding romance in the future? So, of course, why not? Mahahanap mo yung tao. This could be the one for you because this could be a soulmate connection. So, mahahanap mo yung taong um, sobrang mahal ka at mamahalin mo din. So, will this new lover be the same or similar sa past mo? So, this person might be a Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, or an Aquarius, could be. Anyway, etong person na to, is someone na very, imaginative kind of person. So, if ganito yung past mo, then similar siya sa past mo. If not, then if that's not. So, itong person mo kasi is someone na parang mahilig siyang mag-imagine. Very deep yung intuition niya. So, very siya, yung bang parang mabilis siya makiramdam na klaseng tao. This person could be a matured person. Could be a Capricorn as well. And, itong person na to, meron na to siyang pinagdaanan. So, hindi siya yung taong single and available or yung parang ganyan. Siya ay meron na siya. I don't know if this person is available, pero meron siyang nakaraan eh. Parang hindi pa siya totally tapos sa nakaraan niya. Pero I think bago lang pa, ganyan. Bago lang pa kasi meron pa, parang nasasaktan pa siya. So, parang nasa point pa siya na this person might be made his or her decision already na kumawala na, mag-move on na. Pero, syempre hindi madali yung like agad-agad na mangyayari yun. Ganon siya. Parang andun siya sa point ngayon ng waiting sa mga pwedeng mangyari sa buhay niya, no mga next na mangyayari, ganon siya. So, will the relationship be safe and secure? I think so. Kasi itong person kasi na to is someone na matured person eh. So, alam niya na kung paano mag-handle ng relationship. Alam niya kung paano dalhin yung isang relasyon. So, pag ganito, there's a possibility na safe and secure ka kasi nasa, parang matured person. Though, hindi naman siguro sabihin natin sa ngayon na, pero different kasi talaga yung matured kaysa sa immature. So, I don't think so, soulmate mo to. Magiging kayo lang talaga nito. Parang relationship. There will be a possibility of relationship na mahuhulog kayo sa isa't isa, but I don't think so that this would be a soulmate connection. Kasi itong person na to, aalis din to siya eh. Lalayo din siya. Aalis din siya.
So, hindi din sure dito yung marriage sa inyo. Kasi nga sabi ko, 'di ba, parang hindi pa siya naka-move on from the past or recent relationship or recent situation niya. Parang malungkot pa siya, pero nag-decide na siya talaga na makipaghiwalay, pero parang hindi pa siya totally over doon sa person na yun. So, there is a possibility kasi baka babalik din to doon. See, darating yung araw, aalis din to siya emotionally. And baka hindi din kayo mag-uusap ng person na to in the future. Mapapagod ka ata mag-antay sa person na to. Baka LDR kayo nito na magkaroon kayo ng relasyon. Sa una, definitely mahulog talaga kayo sa isa't isa nito. Pero darating yung araw, parang lalayo yung feelings eh. So, I can see here na because of that past ng person na to, darating talaga yung araw na hindi kayo mag-uusap din ito. And even the marriage, you're not even sure about this. Na may probably na mangyayaring marriage. So, magiging ano ba to, lasting and fruitful? Okay, let me see. Not sure. Not sure. So, ganito ang nakikita kong story dito. Magkakakilala kayo ng person na to, magkakakilala, and then mahulog kayo sa isa't isa. Magkakaroon kayo ng relationship. So, darating yung araw, marirealize siguro ng person na to na hindi pa pala siya naka-move on from the past. Kumbaga, may issue pa, hindi pa talaga totally over, meron pang may mga mangyayari pa na ito yung magiging, kumbaga, challenge sa relationship ninyo. Lalo na, if this person, meron siyang responsibility doon. But, as I said, this person knows how to handle relationship. So, matured enough siya to handle a relationship. This person is a bit strict. This person is a bit, may pride siya talaga. Pero, siya din naman yung tao na kung mahal niya yung isang tao, kaya niya din magpakumbaba. So, sabi ko nga, wala akong nakikita ditong commitment sa relationship nito na mangyayari kasi there is a possibility na aalis nga siya. Mapapagod ka, mapapagod siguro din to, baka LDR kayo, mapapagod siya kung kailan kayo magkita ang dalawa. So, possible na mag-iisip siya na bumalik sa past niya. And wala din ako nakikitang marriage kasi nga hindi pa talaga siya sure into that situation, into that kind of situation na marriage thing. Dahil na din siguro, baka meron din siya in the past, kaya hindi siya sure kung mangyayari ba to or hindi. So, but there is a possibility na maghiwalay kayo. Pero may possibility din na babalik din siya sa'yo in the future. Hindi lang talaga to sure dahil nakadepende to sa'yo. Nakadepende to sa decision mo. If darating yung araw na yon, nag-heal ka na, nag-move on ka na, okay ka na, at sa pagbalik niya, mag-o-offer siya sa'yo ng second chance and nakadepende na yun sa'yo kung tatanggapin mo pa or not anymore. So, kasi I think magkakaroon sa'yo ng clarity about what is really happening. So, yun. What can you do to find the long and lasting love? Wala, just be yourself. Huwag ka lang ma-confuse din sa mga decision mo. You should know kung kailan ka magsabi ng yes or kailan ka magsabi ng no. So, huwag ka ma-confuse sa mga sinasabi niya, sa mga sinasabi ng iba. Always ka makinig sa intuition mo.
So, kasi ito yun confusion ang lumabas kasi dito. So, ibig sabihin, huwag kang ma-confuse sa mga decision na gagawin mo. Kung alam mo, tama yung decision mo, then go for it. Okay, so yun. And also, just really, be yourself. Never pretend to be who you are. That is my reading for you. So,